buo na at maganda na ang pagkakagawa natin sa kisame ng 3D na may kasamang wood stain maple. Isang bagsak para sa inyo. Hello mga lods, mga pintor, mga nagdi-DIY dyan, at sa mga beginners and also sa lahat ng viewers. Isang pitik para po sa inyo ito. May base po ang kisame ng latex ivory. So nilagyan po ito ng wood stain maple. I-apply po natin ito sa ceiling. Ang pag-apply ho nito ay may pabalagbag at may pa-slant. Kanya-kanya po ng pwesto ang bawat ilagay ho ng stain dito. So makikita nyo dito ay hinahagot ho ng brush para magpare-parehas at walang kalat-kalat. Ibig ko sabihin ho ay walang manipis, walang makapal. Detalyado din ho ang paglagay natin ng stain dito para lang ho tayo naghahaspi. Gumagawa tayo ng mga grains na kahoy ang style, ang dating. Kaya kung mapagpapagwasdan ninyo, hinahagot mahigito para gumanda ang pagkaka-design. Ayan, ito na ho yan. So after nun, gagawa naman tayo ng pattern para makagawa tayo ng 3D. Ito ay para sa ceiling. Yan, kitang-kita naman ho. Nilagyan natin ito ng design na 3D. So gamit ho ang spray. Yung pinalagay ho natin dyan na shadow ay wood stain na oak. Yan ho ang ginamit natin diyan para ho magpare-parehas ang lahat ng nilalapat sa kisame. Wood stain sa wood stain. And syempre, lalagyan natin ito ng white latex paint. Yung pong box niya ang nilalagyan ng white latex. So ito ang magbibigay ng buhay sa lahat ng 3D. Kasi yung iba ho nilalagay dito ay black. Yung atin naman ay white kasi ito ay nasa ceiling. Yun ang magbibigay ng background diyan sa at magbi-break sa 3D na nilalagay natin dahil ito ay wood type. Pero kung halimbawa naman ay nasa dingding ang ginagawa ninyo, ay pwede naman ho ang black, pwede rin ang white. Depende na rin ho yan. Kasi maliwanag ho kasi yan pagka nasa wall, kaya mapapalutang natin kung ano man ang ilagay natin, mapa black and white. So dito naman sa ceiling, malimit ang nilalagay natin ay white. Dahil ito ang magbibigay ng liwanag doon sa ginawa nating wood grain na 3D. Mga lods, kung kayo ay makaka-encounter ng ganitong gawain, tiyagaan lang ho, wala tayong inipan kasi ito'y part ng trabaho. Kasi ang sabi nila, kung matagal, mapapagandang gawain. Pero kung bibilisan natin ito, hindi natin pagtsatsagaan, hindi natin maaayos at mapapaganda ang ating mga ginagawa. Kaya sana mga lods, konting tiyaga lang para ang ating mga gawain ay magustuhan ng mga client natin na may pagmamalaki nila na ang ginawa natin ay maganda. At pagkatapos natin lagyan ng shaded na white, ang 3D na ito, magpiprepare naman tayo para sa top coat. At ito naman ang ginamit kong top coat, Davis Liquid Tile Top Coat Clear. Malimit ito ang ginagamit ko pagka ako ay gumagawa ng mga ganitong pagkakataon. Mapa varnish o duko varnish, yan ang kalimitan kong ginagamit. Pinaka-top coat clear ko ay Davis Liquid Tile Top Coat Clear. Lalo na ho, ang ginagawa ko dito is barko. Malimit kasi sa barko, nagbo-moist, may tubig alat. So malaking bagay ho ang top coat clear na ginagamit dito. Nakakaiwas ho ito ng moist at higit sa lahat, yung tubig na tumatama dito is umi-slide lang. Kaya wala tayong pangamba sa top coat clear na ginagamit. Kasi matibay ho talaga ito. Finish na mga lods. Ito ay 3 coat na. Nag-drying time tayo dito. In-spray natin ito ng 3 coat. Kaya mga lods, kung gagawa kayo ito, pwede nyo itong gawing pattern. Maraming salamat sa inyo mga lods sa pagpapanunood ninyo. At God bless sa inyo lahat.